Hello mga kabukid, magandang araw sa inyo lahat. So, ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo mga kabukid yung ating mga bagong papisa na naman ng mga sisiw. So, itong mga kabukid, ito yung batch na papisa natin sa buwan ng January. So, bale, yung ating first batch nandun na sa ating brooder. Pero yung ating second batch, nandito pa sila mga kabukid. Kahapon pa lang nag-umpisang mag-hatch, pero hindi ko pa sila inilipat. So ito mga kabukid, ito meron akong i-share sa inyo na pagbubrod ng aking mga sisiw. Sa dami kong sinubukan na pamaraan sa pagbubrod ng mga sisiw, ito susubukan ko rin ito na estilo. Kasi yung ating style sa pagpapisa, kasi dalawang batch, so nahati siya. So nangyayari, kadalasan pag nagsasama-sama yung hindi magkaparehang edad ng mga sisiw, yung bagong hatch tapos yung isa 3 araw na, minsan nagkakaroon ng maraming mortality. So gusto kong i-share sa inyo mga kabukid kung ano naman yung gagawin ko ngayon na estilo para masolusyonan ko yung ganun estilo na problema. So halika kayo mga kabukid, samahan nyo ako. So yan mga kabukid, yan pala yung ating mga second batch. So hindi ko pa sila ginalaw, hinayaan ko na lang muna dyan. So bale kahapon ng gabi nag-umpisa yan mag-hatch. So ngayon January 31 ngayon. So baka bukas pwede ko na silang kunin. Pero titingnan pa rin natin yung kanilang puwet kung hindi nababasa. Kumbaga okay na yung mga pusod. Tapos ito mga kabukid, gusto kong i-share ito sa inyo mga kabukid. Pero disclaimer lang mga kabukid, hindi po eksperto sa pag-brood ng mga sisiw. Ito mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo ito kasi ito yung aking mga kadalasang mga naobserbahan ko dito sa aking pag-brood. So sa katagalan ko na rin na pagbubrod ng mga sisiw, mataas-taas na rin yung aking experience. So yan mga kabukid, ito na yung ating unang batch. So ayan sila. So dati yung estilo natin, bukas yan papunta doon. So iniba ko na siya mga kabukid. So ito yung ating first batch. At ito yung ginawa ko mga kabukid na style ngayon. Kasi napansin ko nung una kung mga nauna pa ang pagbubrod ko mga kabukid. Minsan kadalasan yung mga bagong hatch natin ng mga sisiw, yung galing sa incubator natin, pag pinagsama-sama natin sila, ito nagkakaroon ng maraming mortality kasi ito masyado tong malilikot kapag ipinagsama-sama mo sila. So ginawan ko siya ng ganitong estilo na division. Pero ito mga kabukid, pansamantala lang to, mga 1 linggo lang siguro, depende lang kung gaano na sila kaaktibo yung ating mga sisiw na ilalagay. Pero pag maliksi na, pwede na natin sila pagsama-sama lahat. So ganito yung ginawa ko mga kabukid para makatipid din tayo sa kuryente. Kasi yung ating ginagamit ngayon 100 watts. So ito sila mga kabukid, galing din sila dito. Tapos nilagyan ko ng karton dito. Ito, naglagay ako ng karton dito para hindi talaga mapasukan ng hangin. Kasi nung nakaraan kong pagbubrod, diba, sinubukan ko na buksan agad. Tapos kakalabas lang nila sa incubator. Ang nangyari doon mga kabukid, madami talagang mortality. Kaya ayaw ko nang maulit. Yung kasunod nito pala mga kabukid ay yung nauna nito, na nandun sa ating brooder na walang pailaw na inilagay ko na doon. So yun, marami yung mga mortality mga kabukid. Halos kalahati yata. Pero okay lang, experience lang yun mga kabukid. Ganyan talaga pagbubrod. Marami tayong susubukan para maging perfecto.
Pero hindi man siya yung perfecto, at least makukuha natin yung tamang timpla sa pagbubrod. So yan mga kabukid, okay na sila. So napansin ko rin dito kasi mga sumugid sa mga sisyo na to, maliksi na rin kasi sila, tapos meron ng balahibo. Bali pang 4 na araw na nila bukas. So ayan, dito meron ng butas. So ayan kakapakain ko lang sa kanila, ubos na agad yung kanilang pagkain. So ayan ayaw na nilang matulog sa ilalim ng ilaw. Dati paglagay ko pa lang nung kakalabas na nila sa incubator, nandyan sila palagi sa ilalim ng ilaw. So ganyan lang yung ating style dito mga kabukid. I-obserbahan lang natin sila kung ano yung behavior nila. So sana maging epektibo yung ating gagawin mga kabukid. Ginawa ko itong mga ganito mga kabukid kasi yung ating pagpapapisa ng ating mga eggs, mayroon siyang 5 araw na diferensya. May pagitan sila na 5 araw yung ating papapisa, kasi ganun yung pagkakulikta natin ng eggs. Kada 5 araw tayo nagsasalang, so hanggang 10 araw tayo nagkukulikta. Pero kaso lang, hinati natin sa 2. Yung 10 araw yung 10 araw natin, bali kada 5 araw natin sinasalang. So ito maging epektibo ito mga kabukid, para hindi naman masayang yung ating pagod at saka kuryente. Pero okay lang mga kabukid, at least masaya tayo sa ating mga ginagawa. So ito mga kabukid, pag okay na silang lahat dyan, yan, nakalagay na dito yung ating bagong mga papisa. Yan, dito makalagay na natin. Tapos maliksi na sila, so ito tatanggalin natin. Pero ito na division na to, hayaan muna natin. Hindi muna natin sila pipilitin na maging maluwag talaga. So gagayahin natin yung estilo sa mga poultry. Kasi nakakita rin ako sa poultry, ganun yung estilo nila. Yung ganito, mayroon silang ganito, hindi nila, pag mayroon silang mga bagong brood na sisiw, hindi nila agad nilalagyan ng malaking espasyo. So ganito lang muna, masikip siya. Importante, makapaglagay ka lang ng pagkain sa tubig, okay na yan. So yan mga kabukid, sana maging successful ito mga kabukid, para okay ang lahat. So yan lang, ganyan lang mga kabukid. Simple yung aking brooder mga kabukid, yan. Wala na. Maliit lang siya. So hindi ko na-share sa inyo mga kabukid yung ating unang batch pala mga kabukid. Halos lahat napisa yung ating mga papisa doon. Halos lahat talaga. So maganda yung naging resulta doon mga kabukid. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Pasensya na kayo kung gabi ako nag-vlog kasi yung aking pasok kasi pang-araw. Hindi ko pa ma-share sa inyo yung ating mga palakihing mga manok, kung pwede na ba siyang ibenta kasi 2 buwan na sila. Pero sa susunod siguro na linggo, i-share ko sa inyo mga kabukid kung pwede na ba yun. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabukid. Patuloy lang tayo sa buhay at enjoy na lang kung ano yung mga ginagawa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga kabukid, baka naman konting tulong sa aking munting YouTube channel. At maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Happy farming sa inyo lahat.